Magandang gabi, Pilipinas. Ilang linggo na rin ang nakalilipas nang magsimulang maging laman ng usap-usapan ng buong bansa ang isa sa mga pinakamainit na issue sa kasalukuyan, ang Disbursement Acceleration Program o DAP. Noong nakarang Miyerkules, October 30 ay inihayag ni Pangulong Benigno S. Aquino III sa sambayanan ang mga hangarin at tulong na nakamit ng bansa sa pamamagitan ng kontrobersyal na DAP. Ako po, si Cathy San Gabriel. Ngunit kasabay ng aksyong ito, samot-saring mga opinyon ang lumalabas mula sa ating mga mamamayan. Natanong nila kung ano nga ba talaga ang tulong na binibigay ng Disbursement Acceleration Program sa bawat Pilipino at saan nga ba ito nagsisimula. Ako po si Gio Tingson. Yan at marami pang iba ating tatalakayin ngayong gabi. Ako po si Attorney Mark Castrode. Samahan po ninyo kami sa 1.5 oras ng paghimay sa isyong ito dito lamang sa Disbursement Acceleration Program, a PTV Special Forum. Sa gitna ng mainit na kontrobersiya ukol sa mga anomalya sa paggamit ng PDAF ay umusbong naman ang panibagong isyong nag-uugnay rito, ang Disbursement Acceleration Program o ang DAP. Ayon sa Malacanang, ang DAP ay nagsimula bilang isang mekanismo upang mapalago ang ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng mas pinalakas na government spending noong 2011. Ito ay ginamit sa iba't ibang uri ng proyektong makatutulong sa mga mamamayan, kabilang na ang pagpapasaayos ng mga pasilidad ng Lung Center at Heart Center ng Pilipinas. Gayun din ang pagpaparating ng mas mabilis na tulong sa mga Pilipinong naging biktima ng kalamidad. Ngunit dahil sa pagkakadawit sa isyu ng PDAF ay nagkaroon ng mga grupong tumutuligsa sa legalidad sa pagkakaroon ng ganitong uri ng programa. Sa kasalukuyan ay meron ng mga petisyon sa Korte Suprema na humihiling na ideklarang taliwas ito sa saligang batas. At dahil dito ay patuloy ang mga katanungan ng taong bayan tungkol sa DAP. Ano nga ba ang Disbursement Acceleration Program na ito? Legal nga ba o labag ba ito sa ating saligang batas? Muli, sama-sama nating himayin at talakayin ang mainit na issue dito sa Disbursement Acceleration Program, a PTV Special Forum. Muli isang magandang gabi, Pilipinas. Ngayong gabi nga ay tatalakayin natin ang kontrobersyal na Disbursement Acceleration Program. Ano nga ba ang silbi ng DAP na ito sa ating bansa at saan nga ba nanggaling ang pondong ito? Bihirang-bihira, Cathy, na ang Pangulo ay magtalumpati sa harap ng telebisyon at i-interrupt yung regular programming ng mga stasyon. At last week nga, nagtalumpati ang Pangulo at pinaliwanag itong DAP sa distinction nito sa PDAP, itong mga acronyms na ito, dapat linawin natin ngayong gabi. At syempre, isang mahalagang usapin sa issue ng DAP ay yung legalidad nito. Ito nga ba ay constitutional o naaayon sa ating batas? Yan po ang ating tatalakayin ngayong gabi. At matutulungan po tayo ng ating mga panauhin dahil yung legalidad nun ay isang bagay. Yung benepisyo naman, titingnan din natin kung meron nga talagang naging benepisyo, yung may bunga ba itong paggastos ng DAP. Lalong-lalo na sa ating ekonomiya. Ito nga ba ay nakatulong? So kasama po natin ngayong gabi, Professor Efren Cruz. Siya po ay isang Strategic Management Professor sa DLSU. Kasama din po natin si Ginoong Harvey Ke. Siya po ang lead convener ng Kaya Natin Movement. Kasama rin natin isang law student, Jezeline Banihin. At sa kaliwang banda naman po, kasama po natin si Bernie Regalado, isa pong PR student ng PLM. At dahil nga yung legalidad, constitutionality ang pag-uusapan, meron lawyers, Attorney Moses Florendo.
At syempre, ang inyong paboritong nagbibigay payo legal sa inyong telebisyon ng bayan, Attorney JJ Atienza. Alamin muna natin, ano nga ba itong Disbursement Acceleration Program? At saan nga ba ito nanggaling? Katulad nung That's aking right. naitanong kanina, Attorney JJ. Kathy, no, yung DAP kasi akala nila ito ay inimbento lamang nung pumutok yung issue nung nagtalumpati yung isang senador na may mga natatanggap daw na ekstrang pondo ang karamihan ng mga mambabatas. Pero ito pong DAP o yung Disbursement Acceleration Program ay na-coin at na-create noong October 12, 2011. Ito ay isang stimulus package para i-fast track yung public spending because sometime in 2011, napansin po na napakaraming savings noong 2010 at medyo nag-slacken yung economic growth. Tandaan natin na ang ekonomiya ay hindi aandar kung wala ring gumagasta at nagpopondo ng panggasta para dito. Ikalawa, yung DAP nga ay ginamit nga raw i-fast track din yung mga programa at mga proyekto na nabinben noong mga nakaraang taon. Okay, lilinawin po natin itong nature na ito at yung purpose ng DAP sa gabing ito. Pero gusto ko munang itanong kay Bernie Regalado, isang estudyante sa PLM. Bernie, malinaw ba sa ating mga kabataan, sa mga estudyante sa PLM, ang distinction between DAP at PDAP? Sa totoo lang, hindi masyadong malinaw kung ano yung distinction ng PDAP at DAP, lalo na sa mga estudyante at sa mga kabataan katulad ko na medyo constitutional at medyo legal kasi yung mga terms o mga terminolohiya na ginagamit para sa mga usaping ito. At ang isa nga sa aming nais din sanang malaman kung paano ba namin ito maiintindihan sa mas madaling paraan. O kaya tulungan natin sila, kaya tayo nandito para ipaintindi sa ating studio audience at sa manonood kung ano nga ba ang DAP. So, Attorney Moses, ano nga ba ang pagkakaiba ng DAP sa PDAF? Magandang gabi po. Bali, yung DAP na pinag-uusapan ngayon, di ba? Parang naging malaking bagay lang siya nung nagkakaroon ng problema dito sa pork barrel. Unahin muna natin yung DAP. Yung Disbursement Acceleration Program. Ibig sabihin, pinapabilis yung paglabas ng pera mula sa pondo ng pamahalaan. Ayon sa government websites, I think official gazette, ang sinasabi nila, ang DAP daw, nabuo yan noong 2011, sabi ni Attorney JJ na tama, na dahil kulang ang paggasta ng pamahalaan, hindi maraming pera ang nalalabas, gumawa sila ng programa noong September na in-implement noong October na pabilisin. In short, hindi sila gumastos nung first 3 quarters. Nung nakita nila na, teka, parang hindi magandang epekto sa ekonomiya, kailangan natin ayusin yung problema ng hindi natin pagre-release. So, the burden was on the administration for them to release. When they found out na hindi mabilis at hindi gumaganda ang ekonomiya, naglabas sila ng pera. Yun yung DAP. Now, yung PDAF naman, yan ang sinasabi nila na parang allocated for legislators na identifying projects, di ba? Okay. At the same time, ang DAP din, meron ding portion doon na sinasuggest din ng legislators. Yun ang difference nila. Okay, salamat Attorney. Ginoong Elfren, nababanggit dito sa kabilang side na ito yung pangangailangan ng gobyerno na gumastos ng pera. Ating mga layman, ang mindset natin ay dapat magtipid. The more na magtipid ka, mas makakabuti sa iyong pamilya. Paki-explain po kung bakit kailangan gumastos ang isang bansa para lumago ang kanyang ekonomiya. Alam mo, unang-una, nagugulat ako bakit meron akong mga naririnig dito na ngayon lang narinig ang DAP. Ako, una ko narinig yan DAP noong 2012 pa at hindi galing sa gobyerno. Nandun yun sa mga World Bank report yung DAP, Disbursement Acceleration Program ngayon. Alam ko, in general public, hindi nila naririnig kung ano yung DAP. Pero inisip ko naman, hindi ba itong mga policy makers na ito, hindi ba nagbabasa ito ng World Economic Reports? Andyan yan. So, for those of you who have not heard of DAP, basahin nyo yung March 2012 Economic Report. Ngayon, bakit meron stimulus package? Sa naging problema kasi binigyan pa kasi nila ng pangalan yan Yung mga ibang bansa kasi, pag nagkakaroon ng stimulus package, para ng United States, China, Japan, Germany, lahat yan may stimulus package kasi bumagsak yung world economy noong 2009. Hindi nila binibigyan ng pangalan. Basta tawag na lang dyan stimulus package. Ngayon, anong purpose ng stimulus package?
kung gusto mo mag-increase ang employment, increase, dadami yung trabaho, kailangan increase mo yung investment. Investment ng private sector. To increase the private sector investment, kailangan mag-increase ang ekonomiya, economic growth. Ngayon, kung tatanong mo ngayon, kung gusto mong bilisan yung economic growth para mag-increase ang investment, para dumami kaagad ang trabaho, anong kailangan mo? Stimulus spending. Ngayon, nung 2011, pwede bang Englishin natin to kasi ang hirap. Ang economic growth ng Philippines was 3.7%. Ngayon, 7.5%. 3.7%. Ang sabi ng World Bank, one reason bakit 3.7% lang kayo, kasi weak public spending. Mahina yung public spending. So, ang dapat mong gawin, accelerate mo yung spending nyo, bilisan nyo yung spending nyo. Ngayon, anong ginawa ng gobyerno? Stimulus package. Ang dapat natin tanong, number one, dalawang tanong lang yan. One, kailangan ba natin ng stimulus package noong 2011, 2012, 2013? So, second question, did it work? Was it effective? Sasagutin natin yung dalawang tanong niya yan mamaya-maya lang, Professor Elfren. At ngayon nga, alam na natin kung ano yung DAP, anong pagkakaiba nito sa PDAF. Marami ang issue na kinakaharap nito. Saan nanggaling ito? Tanungin natin kay Ginoong Harvey Keb, why are there issues surrounding the disbursement acceleration program? Tingin ko malaking problema talaga na lumabas dito dahil lumabas itong issue ng DAP kasabay ng issue ng PDAF. Para na halo-halo na dahil hindi masyadong naintindihan ng taong bayan yung issue nga ng PDAF at ng DAP, ano yung diferensya nila. Parang tingin nila, pera yan ng gobyerno na parehong hindi ginamit sa tama. Pero siguro balikan natin, I think yung issue is unang-una, hiwalay yung dalawang issue. Yung PDAF scam na lumabas nga ito kay Janet Lim Napoles, dito talaga makikita mo na talagang winaldas yung pera ng taong bayan at inilagay sa bogus at peking mga NGO. Meron tayong mga COA reports na magpapatunay niyan at meron tayong mga whistleblowers o mga witnesses na nagsasabi talaga na inilagay sa mga peking NGO itong bilyong-bilyong piso. Tingnan natin yung lumabas na DAP, di ba? Meron bang report o meron bang whistleblower na nagsasabi ngayon na ito ay winaldas at hindi ginamit sa tama? Wala pa naman, di ba? So parang dapat unang-una, hindi natin tignan ito na parehong issue. Ang issue ng PDAF is an issue of corruption. May nangyaring pagnanakaw, may dapat managot. Yung issue ng DAP, parang kumbaga inilagay lang doon sa issue ng PDAF para magkagulo lahat, di ba? So yun yung una kong gustong banggitin. Pangalawa, siguro balik tayo, no? Ano ba talaga ang gusto ng tao? Noong 2010 at noong 2011, maraming mga grupo, yung same grupo na nagagalit ngayon sa gobyerno dahil sa DAP, sila yung grupo na nagsasabi na bakit hindi gumagastos yung pamahalaan? Hindi lumalaki yung ekonomiya. Ngayon naman gumagastos yung pamahalaan through the DAP, sila rin yung nagagalit. Sinasabi na mali si Presidente Noynoy Aquino. Ano ba talaga, di ba? So kumbaga, sa tingin ko, tama si Professor Elfren kanina nung sinabi niya na mahalaga yung DAP dahil ito ay yung nagbibigay ng boost sa ating ekonomiya. At kung maganda yung boost sa ekonomiya natin, maraming trabaho at hindi ba gusto yun ng kabataan natin na pag-graduate natin sa ating pag-aaral, may naghihintay na trabaho sa atin. So, siguro yun nga lang, no? Gusto ko lang linawin na tingin ko kaya nako-confuse yung taong bayan, sinusubukan ng ilang politiko na haluin yung issue ng PDAF scam at ng DAP. Okay. Magkaiba sila. Ang isyong DAP, tingin mo ba, Ma'am Jezeline Banihit, nakaapekto sa persepsyon ng integridad ni Pangulong Aquino na kinakailangan niyang magtalumpati sa telebisyon? Meaning, is this something serious that is affecting yung liderato mismo ng ating bansa? Sa tingin ko, yung ginawang pagtatalumpati ni Pangulo, hindi siya totally dahil apektado yung kanyang imahe bilang presidente, kung hindi dahil gusto niya personally na mag-reach sa ating mga kababayan, sa mga Pilipino na tinatawag niyang boss. So, hindi to dahil sa issue ng image politically, kung hindi gusto niyang ipakita na
kaya naming depensahan at ipakita sa inyo na wala kaming ginagawang masama dahil ang merong magandang intention yung sa likod ng paggawa ng DAP. At yun yung gustong ipakita at sabihin sa atin ng Pangulo nung nagtalumpati siya. Gusto kong tanungin, si Bernardo naman, ano ang impression mo dun sa naging talumpati ng Pangulo? It was his first ever national address, no? Prime time pa yan inere para mas marami ang makapanood. Honestly, nagulat ako dahil yun nga, first time na nangyari yun sa na binago yung programming para kay Pangulong Aquino at nakinig ako talaga sa kung ano yung sinabi niya tungkol dun sa At naputol yung teleserye, no? totoo yan. Nakinig talaga ako dun sa kung ano ba ang kinalabasan ng DAP at kung ano nga ba ang konstitusyonalidad nito. At napansin ko nga lang na medyo nag-focus kasi yung speech niya sa kung ano yung nagamit o kung saan nagamit acceleration program. Pero ganun pa rin yung question sa akin, gaano ba ka-konstitusyonal at gaano ba kalegal yung disbursement acceleration program na ito? At sa tingin ko, yun din ang hinahanap ng ilang netizens base sa pagsilip ko sa Twitter at Facebook. Yun din kasi yung parehong komento nila. Attorney Moses Florendo, Sir, what is wrong with DAP? Kung ito ay isang stimulus package, kung ito ay magpapalago ng ating ekonomiya, kung ito ay nagastos na tama, bakit may issue sa DAP? Bakit anong problema dito? Well, una sir, kung legal ang pag-uusapan, alam naman natin na final na yan sa korte. Diba? Bilang mga abogado, hindi muna tayo magkokomento sa merito ng kaso. Pwede. So, lisensya po ang kapalit. Ngayon po, ang pwede natin pag-usapan siguro, i-touch natin on the surface yung practical. Now, tama yung mga sinabi dito na nag-benefit ang mga tao. No question about it. Pero ang naging malaking issue lang po ito dahil nung nagsalita si Senator Jinggoy na binigyan din sila ng, kumbaga nakaka-receive din sila ng pondo dahil sa DAP, naging malaking issue dahil ang ano dyan is, ano yung motivation dun sa paggastos? Bakit nung time na nagkakaroon at saka lumabas yung DAP? Diba? Parang ganun po yung naging perspective dyan. Oo, stimulus package, pero dumaan sa Senado ang ruta. Oo. Pero ang sinasabi naman nung mga nagdedepensa sa DAP, hindi naman daw lahat ay idinaan sa Senado. Merong idiniretso sa mga agency. So gusto natin malaman mamaya, ano ba talaga yung usual practice pagdating sa mga ganitong savings. Pero tumungo po muna tayo kay Gio Tingson. Alam niyo, Attorney Mark tsaka Cathy, napaka-crucial nung pag-decide at paggawa ng DAP. Naalala ko na sinasabi ni Secretary Abad nung bumaba yung spending noong 2011 sa isang interview niya, sinabi niya may 4 na aims, may 3 aims ang DAP. Na una, sabi nila, dahil nga sa crisis ng 3.9% ng growth ng ating ekonomiya vis-a-vis the 7.3 na na-experience natin ngayon, sabi nila, itong komite na binuo ng DBM, sabi nila kailangan daw ng fast-moving or quick disbursing funds, kailangan daw ng urgent or high priority in terms of social and economic development objectives. And pangatlo, kailangan ng well-performing programs or projects that could further expand the benefits for the public. So ito daw, with these objectives in mind, na binuo nitong council ng DBM, nabuo daw yung disbursement acceleration program. Pero mahalagang itanong ay yung timeliness nung pagbigay ng diskresyon sa ating mga senador nung DAP na ito, na bakit daw after the period of impeachment. Kaya siguro mainam na itanong natin kay Ginoong Harvey kung anong tingin niyo, what do you smell, or anong analysis niyo dito sa pagbigay ng diskresyon sa mga senador natin ng pag-release or paggamit ng DAP? Ang tingin ko dito, napaka-simple, di ba? Kahit naman kailan mo ibigay after, for example, natapos yung impeachment noong June 2012, di ba? Kung ibinigay ba yung DAP ng October o November, hindi aangal yung mga tao? Hindi ba after the impeachment pa rin yun? Yung kunwari ibinigay yung DAP sa January 2013, after the impeachment pa rin yun, di ba? Sa tingin ko naman, unang-una, dapat tingnan ng ating taong bayan, dapat bang matanggal sa pwesto si Chief Justice Corona noong panahon ng impeachment? Meron bang pruweba? Yun ang titignan natin. Pangalawa, ang mas magandang tingnan din ng taong bayan, saan napunta yung ng ating pamahalaan? Nagamit ba ito sa tama? Or napunta lamang sa mga bogus NGO ulit, di ba? Kasi sa tingin ko, ang issue talaga dito na kinagagalitan ng mga tao ay issue ng korupsyon. Ngayon, titingnan natin, nagamit ba ang DAP ng tama? Eh di mabuti.
Kung nagamit ang DAP para magandang ang ating mga eskwelahan, mga ospital, mabigyan ng tamang serbisyo ang ating mga magsasaka, magkaroon ng mga farm-to-market roads para hindi nabubulok ang ating mga ani, edi mas maganda yon, di ba? Pero kung ang DAP naman ay nagamit napunta sa bulsa ng ilang mga senador at ilang congressman, talagang dapat magalit tayo. So dapat sa tingin ko, again, iba ang issue ng PDAF scam dito sa DAP. Gusto siguro ng ilang mga tiwaling politiko na subukang ihalo at guluhin ng issue, pero dapat hindi tayo pumayag dito. Excited na ako na desisyonan ito ng Supreme Court, no, Attorney Mark. Tawagin naman natin ang mga estudyante ng ICCT Colleges Cainta, si Renalyn Grace Batin, para sa kanyang tanong. Renalyn? Yung tanong ko po para kay Miss JJ, Attorney Miss J. Ang tanong ko po, sakop po ba, sa pagkakaalam ninyo, sakop po ba ng 1987 Philippines Constitution, which is alam natin ito yung ginagamit ng ng government natin na constitution, yung legality ng DAP nung mabuo siya noong 2011, I guess? Yes. Dun sa, ganito yan, tandaan natin na yung DAP natin, hindi yan basta-basta na lang lumitaw nitong taon lang na ito. Ito ay dumaan sa masusing pag-aaral din ng cabinet clusters at saka ng mga komite na namamahala sa ating finances, national finances. Now, ano yung basihan nila? Tandaan natin na lahat ng ginagawa ng kahit anong pamahalaan ay dapat nakabatay sa konstitusyon. Sa ating konstitusyon, saan makikita ito? Sa Article 6, Section 25, Paragraph 5 ng ating konstitusyon, which says in part na yung presidente natin may by law be authorized to augment any item in the general appropriations for their respective offices from savings in other items of their respective appropriations. So meaning, kapag may savings, may power ang presidente, ilang ang presidente, pati presidente ng Senado, Speaker of the House of Representatives, Chief Justice ng Supreme Court, na kung anumang savings ang naandyan, maaaring i-appropriate sa mga pangangailangan na tumutugon dun sa sinabi kanina ni Gio na mga requisites o conditions bago ka mag-release ng pondo. Maraming salamat. Tawagin naman natin si Mary Joy Coning para sa kanyang tanong. Mary Joy? Good evening po. Yung tanong ko po para po kay Professor Alfred Cruz. Gusto ko lang pong malaman kung tuwing emergency crisis lang po ba nagagamit ang DAP? Balikan natin ulit kasi unang-una hindi ako abogado Yan ay stimulus package. Sa states tawag nila American Recovery Act. Kung iba-ibang pangalan yan sa iba-ibang bansa So kailan mo ginagamit yung stimulus package? Ginagamit mo yung stimulus package kung ang ekonomiya mo bumabaksak o ayaw umangat. Kung gusto mo itigil yung pagbaksak ng isang ekonomiya o gusto mong na mas mabilis, doon ka gagamit ng stimulus package. Gagastos ng gagastos. Ngayon, ang dapat natin tanong, umubra ba? Ito bang stimulus package na ito, did it work? Kasi, as I said, di ako abogado Kasi gusto natin, dumami ang trabaho dito sa Pilipinas, di ba? So, kailangan natin economic growth. Ngayon, klaro tayo, in March 2012, gagamitin ko ulit ang World Bank Bakit World Bank? Kasi yung World Bank is objective. Walang politika yan Hindi pareho ng mga congressman, saka itong mga commentators. May halong politika pag sila nagsasalita, di ba? So sinabi ng World Bank sa kanilang report, at dapat basahin, sabihin nyo sa mga politika nga, magbasa man sila ng ganyan. 3.7% ang growth rate ng Pilipinas. Out of the 3.7%, very clear dun sa report, 1.3% ay dahil sa DAP. Dahil sa DAP. Ibig sabihin nun, kung wala yung DAP, imbis na 3.7 minus 1.3, baka yung mga politiko natin hindi nakakakuha man ng subtraction, lalabas yan 2.4. Therefore, imbis na lalakas ang ekonomiya, hihina pa lalo ang ekonomiya. So yun ang dapat ng tanong. Ngayon, itong DAP ngayon, ang dapat natin tanong, if the lawyers don't mind, kasi ako hindi na naman ako abogado, ang dapat natin tanong,
kailangan pa ba natin yung DAP? Kailangan pa ba natin ang stimulus package? Now, yung mga may trabaho, yung may mga magagandang buhay, may mga kotse, may mga ano, siyempre sasabihin nila siguro, hindi na kailangan yan. Paano yung mga walang trabaho? Yung mga naghahanap ng trabaho? Ano sasabihin mo sa kanila? Hoy, wag na muna Okay. yung stimulus package. O, ang tanong, itong sa Amerika po kasi at sa ibang bansa, Cathy, ang kanilang stimulus package, aprobado ng kanilang legislature o nanggaling sa kanilang kongreso, yung sa atin hindi. Ang tanong, may benepisyo, but is there a better way of going about doing it? Sa ating pag-uusapan niya.